500 million pesos sa kaso ng OVP at 612.5 million pesos sa Department of Education. No, higit 1 billion pesos. Ito po ay misuse, abuse, merong unaccounted for at pinapabalik pa ang iilan dito ng Commission on Audit. Meron din pong mga saksing nagsabi na mismong si VP Sara Duterte, inutusan sila na magsumite ng mga peking report sa COA para masabi na nagasta lang ito ng maayos. Sa bahagi naman ng kanyang personal na kayamanan, lumaki ito nang hindi niya mapaliwanag at even nakikita natin na may 6.7 billion pesos. Ganun po kalaki ang dumaan sa mga bank accounts ni VP Sara, sa bank accounts ng kanyang asawang si Atty. Carpio, pero may mga ilang taon daw sinabi niya na wala namang cash deposits, wala daw pong laman yung kanyang bank accounts. Napaka-imposible at even kasinungalingan na hindi natin nakikita na nakakabenepisyo sa taong bayan. At ang panghuli, klarong-klaro nakita ng buong taong bayan. Siya mismong nagsabi, nangungontrata siya para pumatay ng tao. Ito ba ang asal ng Vice President ng second highest official of the land na gusto nating makita? Kitang-kita natin na kapag ikaw ay isang pampublikong opisyales, ang iniintindi mo dapat serbisyo sa publiko, paglilingkod sa sambayanan. Ito po ang hindi natin nakikita kay VP Sara Duterte. Simulat sa pool, ang inuuna niya, pansariling interes. Ang interes ng Duterte family, ang interes niya para magpakayaman. At hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakikita na gusto niyang sagutin yung mga mababagat na paratang sa kanya ng publiko. Kaya kung ayaw niyang harapin ang House Committee on Justice, ang House of Representatives, o ang taong bayan mismo ilang taon na to, at hanggang ngayon hindi pa rin siya sumasagot, pues, harapin niya ang mga paratang na ito sa Senado. Kaya ang panawagan ng mamamayan dito, hindi na dapat isang segundo pa. Natitiis natin ang delay sa mga milyones, bilyones na dapat sanang nakikita natin bilang pondo sa kalusugan, bilang pondo sa edukasyon. Pero paulit-ulit ay ito'y ninanakaw sa kamay ng mamamayang Pilipino. Panahon na para ituloy-tuloy ang pagpapanagot sa lahat ng kurakot. Kaya po, ngayon, pinagpapanawagan ng mga limpak-limpak na mga miyembro ng sektor ngayon dito at sa buong Pilipinas. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Lahat ng sakat! Dapat managot! Narito po ang kabataang Pilipino, ang iba't ibang sektor na ninindigan para sa kinabukasang walang korupsyon at hindi kami aalis dito, hindi kami mananahimik hanggang makamit natin ang isang klase ng lipunan na sumeserbisyo sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa palaging pagtuwang ng mga kabataan na tunay na pag-asa ng bayan. At ngayon naman po, tawagin po natin dating Kabataan Party List at ngayon ay Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan, si kasamang Mong Palatino. Lahat ng sangkot! Magandang araw mga kabayan. Una sa lahat, kilalanin natin ang mga nanay na kasama natin ngayong araw. Palakpakan natin ang mga nanay natin na nagmamahal sa inang bayan. Sa mga nanay na nandito, may confidential funds ba ang ating mga nanay? Wala. Tayong lahat nandito na nagmamahal sa inang bayan, galit dahil ninanakawan ang ating inang bayan ng mga kurakot sa ating pamahalaan. Sa mga nandito, sino sa inyo may mga bank account? Itaas ang kamay. Yung ilan may bank account. Sa mga may bank account, may laman bang 6.7 billion pesos ang mga bangko nyo? Meron ba kayong 125 million pesos na tinatago? Walang pera, walang tinatagong pondo, kinukurakot ang pera ng bayan.
kahapon, sabi ng PDP Laban, nananakot na ang mga boboto raw para sa impeachment, hindi nila susuportahan. Ito ang ating mensahe. Hindi ito usapin ng pananakot, hindi ito usapin ng blackmail, hindi ito usapin ng loyalty sa isang partidong politikal. Ang impeachment po ay usapin ng pananagutan at hustisya. Ang aral po niya napakahalaga para sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga opisyal, na kung ikaw ay nagkakaw, kung ikaw ay guilty sa pandarambong, kung ikaw ay isang impeachable na opisyal, dapat managot ka. Dapat ma-impeach at dapat magsilbing mawala sa lahat na ang mga nagnanakaw, ang mga lumalabag sa ating batas, ang mga nagdarambong, papanagutin ng taong bayan. Kaya napakahalaga po ng impeachment na ito. Marami sa atin dito mga impeachment complainants. Ngayon, sabi nila, dapat hindi selective. Tama po yan. Kaya kasama din natin ngayon ang maraming mga complainants ng impeachment naman ni Marcos. Kaya kasama sa ating panawagan, hindi lang si Sara Duterte, dapat pati si Marcos papanagutin. Dahil may confidential funds si Sara Duterte. Huwag natin kakalimutan saan galing ang confidential funds si Sara Duterte. Binigay ni Bongbong Marcos. Huwag natin kakalimutan yung allocables sa budget, yung pork barrel, yung flood control scam, yung kickback. Kaya tama, impeach na yung araw si Sara Duterte, pero ang laban sa korupsyon ay magpapatuloy. At kasama sa target natin dyan ay si Bongbong Marcos. Kaya ngayong araw, makasaysayan ang pagboto mamaya sa House, pero mas mahalaga ang paglikha ng kasaysayan ng mamamayang Pilipino. Dahil tayo, hindi lang tayo sa batasan magbabantay, hanggang sa Senado, babantayan natin ang impeachment, hanggang sa ating mga komunidad, ikakampanya natin ang impeachment at higit sa lahat, tuloy ang laban para tapusin na itong burokrata kapitalismo. Itong paggamit sa pwesto ng mga nakaupo para magkamal ng yaman, gamitin ang makinarya ng pamahalaan para sa sariling kapakinabangan. Huwag natin kakalimutan ang pagnanakaw, ang pandarambong, tayong lahat po ay biktima nito. Tayong lahat, biktima dahil yung pondo na dapat sa ating mga serbisyong panlipunan, yung pondo para sa lokal na ekonomiya, yung pondo para sa ayuda, ginagamit lang ng mga kurakot para sa kanilang mga mansyon, sa kanilang mga pasyal sa ibang bansa, sa kanilang mga nepo babies. Kaya tayong lahat biktima ng korupsyon. Kaya tayong lahat din, interest natin na magsalita, interest natin na lumaban. Kaya mabuhay ang paglaban ng sambayanang Pilipino. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Marcos singilin! Maraming salamat po. At ngayon naman po mula sa hanay ng mga manggagawa, ang tunay palaban at makabayan, mula sa Kilusang Mayo 1, tawagan po natin si kasamang Joan Cesario. Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Marcos singilin! Duterte panagutin! Mga kasama, mga kababayan, ang impeachment issue ay hindi raw issue ng taong bayan. Sangayon pa tayo dito! Hindi! Ang impeachment issue ay issue ng korupsyon. Ang issue ng korupsyon ay palaging issue ng manggagawang Pilipino. Ang issue ng pagnanakaw ay palaging issue ng manggagawang Pilipino. Mga kasama, magkano ang confidential funds ni Sara Duterte? 600 million. Magkano ang sahod sa National Capital Region?
695 pesos. Paano natin sasabihin na ang issue ng impeachment ng pangalawang tagapangulo ng bansa ay hindi issue ng manggagawa? Habang nagnanakaw si Vice President Sara Duterte at ano iba pang mga burokrata, patuloy na naghihirap ang manggagawang Pilipino. Patuloy na naghihirap ang mamamayang Pilipino. Habang nagnanakaw, hindi nasusolusyonan ang krisis. Parami ng parami ang bilang ng walang trabaho. Mga kababayan, ang pondong ninakaw ay nagmula sa buwis natin. Ang buwis natin ang ating pinagtrabahuhan. Papayag ba tayo na nagugutom tayo samantalang limpak-limpak na salapi ang inuuwi ni Sara Duterte? Hindi tayo papayag. Kaya po wag na wag tayong pagmumukhaying tanga, pagmumukhaying inutil. Ang issue ng impeachment, ang issue ng korupsyon ay palaging issue ng manggagawang Pilipino. Sinasabi nila sa atin, mag-focus daw sa krisis. Wag na daw mangialam sa corruption issue. Mga inutil na burokrata, sana sinabi nyo yan sa mga sarili nyo bago kayo nagnakaw. Bago kayo nagnakaw, sana inisip nyo yung milyong-milyong manggagawang Pilipinong naghihirap at nagtatrabaho araw-araw. Mga kababayan, si Sara Duterte hindi pa rin napapanagot para sa 600 million confidential funds. Ang mga manggagawa, mag-absent lang sa trabaho, magkamali lang ng accounting, tanggal sa trabaho, suspendido sa trabaho. Anong klaseng hustisya ang umiiral sa bansa kung ang manggagawang Pilipino lang naman ang pinapanagot para sa mga hindi naman ginawang kasalanan? Anong klaseng hustisya ang umiiral sa bansa kung nakakalusot ang pangalawang tagapangulo ng bansa? Hindi tayo papayag. Mga kapwa namin manggagawa, ang issue natin sa sahod, trabaho, karapatan ay direktang nakaugnay sa issue ng korupsyon, sa issue ng pondo ng bayan. Ang pondo ng bayan dapat napupunta sa atin. Dapat pinapakinabangan ng manggagawang Pilipino. Kaya wag na wag po tayong magpapalinlang, wag na wag tayong magpapaloko. Meron tayong magagawa, dapat meron tayong pakialam sa issue ng korupsyon. At kailangan lahat ng sangkot ay agad na mapanagot. Ganun din po, hindi po bingi, hindi bulag, at hindi nyo maloloko ang manggagawang Pilipino. Pagkatapos ka namin panagutin Sara Duterte, hindi ka rin makakalusot, Bongbong Marcos. Ikaw ang punong magnanakaw. Ikaw ang #1 commander-in-chief. Kaya po, hindi nyo maloloko ang manggagawang Pilipino habang tayo ay nananawagan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tayo rin ay nananawagan, kailangan mapanagot si Bongbong Marcos, kailangan mapanagot ang lahat ng sangkot sa issue ng korupsyon. Kaya mga kababayan, mga kapwa manggagawa, ang panawagan natin ngayong umaga, lahat ng sangkot dapat managot. Marcos, singilin! Duterte, panagutin! Impeach! 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 Sara now! Salamat. Maraming salamat po. Ngayon naman po, tawagin po natin mula sa bunyong pagkakaisa si kasamang Colex Sulaiman. Isang mainit at matapang na tanghali mga kasama. Ngayon, nabalitaan natin mga kasama, may mga galawan sa Senado. Sapagkat ngayon, nandito pa lang tayo sa Congress. Ang mga bali-balita sa Senado, niluluto na ng mga senador na aso ni Duterte na haharangin ang impeachment. Pagpasok po ng impeachment trial. Ang mga kagaya nila Marcoleta, nila Robin Padilla, nila Cayetano,
niluluto na pigilan ang impeachment sa Senado. Alam po natin mga kasama, ngayong araw na ito, ngayong tanghali, ay magiging makasaysayan sapagkat magbobotohan ang mga mambabatas para sa articles of impeachment. Pero si Sara Duterte, patuloy na sinasabi ni Sara, handa niyang sagutin, handa niyang harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Humaharap pa o sumasagot si Sara Duterte? Ang kanyang sagot ay ang kanyang mga abogado na may mga balita na pag napipikon si Sara ay binabato niya ng laptop. Higit pa dyan, inamin ni Sara Duterte na kahit laptop, hindi siya marunong gumamit. Ganito katamad, ganito kapabaya si Sara Duterte. Hindi marunong gumamit ng laptop, pero marunong magnakaw gamit ang kanyang bilyon-bilyon na bank account na booking. Sa ngayon ay walang sagot si Duterte kung hindi mga palusot at pagtatago gaya ng kanilang best friend na si Bato de la Rosa. At kaugnay niyan, kahit ang kanyang tatay nagpalit na ng abogado sa ICC. Ganyan sila, magpapalit ng abogado, magpapalit ng katwiran para lamang makalusot sa taong bayan. Sa bahagi po ng bunyog, kasama ninyo mga kasama, tuloy-tuloy tayong magbabantay. Hindi tayo magpapatalo sa init ng araw, baliwala yan. Sapagkat ang nakasalalay dito ay kinabukasan ng bayan. Kaya mariin nating sinasabi ngayon, Marcos, panagutin! Salamat po mga kabunyog. Marcos singilin! Duterte panagutin! Kaya naman po mula sa hanay ng transportasyon, pakinggan po natin ang tagapangulo ng Piston, si kasamang Modi Floranda. Impeach! 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 Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Mga kasama, naalala ba ninyo noong nakaraang taon na kung saan ay nagkaroon na rin ng butuhan sa Kongreso ng mahigit na 200 na mga congressman ang bumuto para sa usapin ng pag-impeach kay Sara Duterte. Pero ano po ang nangyari? Bakit hindi natuloy ang impeachment noong nakaraang taon? At ngayon ay muling pinag-uusapan ang impeachment kay Sara Duterte. Bakit kapag mayayaman at mga politiko ang nagnanakaw sa kabalang bayan ay nahihirapan magdesisyon ang Kongreso at ang nasa gobyerno? Ibig sabihin na ang punot dulo ng korupsyon ay nasa ahensya ng pamahalaan at hindi hiwalay si Bongbong Marcos. Meron akong narinig mga kasama. Ang alam natin ay 11 days na linastay ni Sara Duterte ang halos 620 million. Pero may lumalabas at nakakagalit lalo dahil sa loob daw ng 24 hours ay linastay ang 620 million na kung saan ay dapat ito ay ginamit sa usapin ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Gaano karaming mga publikong transportasyon ang marirehabilitation ng 620 na kung ito ay ginamit sa usapin ng rehabilitation. Gaano karaming bahay ang matatatayo ng 620 para sa ating mga mamamayang Pilipino. At gaano karaming ospital ang magbibigyan ng gamot para sa 620 million na kung saan ay dinastay lamang ni Sara Duterte at ni Piatos. Ganito kagarapal ang nasa ahensya ng gobyerno at
hindi dapat tayo magsawalang kibo, lalo na sa hanay na sektor ng transportasyon na sa ngayon ay bitbit ang patuloy na pagkigibit ng Estado sa usapin ng bugos at tuwad na modernization program na kung saan ay dapat ito ang isa sa pinaglalaanan ng budget ng gobyerno dahil ito ay serbisyo para sa taong bayan. Pero masakit mga kasama ay tahasang ninanakaw, tahasang binubulsa ng mga tiwaling mga opisyal ng gobyerno. Hindi lamang si Sara Duterte, kundi yung mga nagpasarap sa mali-mali ng pera na kung saan ay dapat ito ay ginagamit sa mga mamamayang Pilipino. Gaano kalaki ang buwis na binabayaran ng mga driver? Alam po ba niyo mga kasama, sa bawat isang araw ay nagbabayad kami ng 720 pesos na buwis sa krudo pa lamang yan. Kapag tingnan po natin sa loob ng 25 days, halos nagbabayad kami ng mahigit na 6,000 sa pamalaan. Pero masakit na pupunta sa walalang korupsyon na dapat itong mga buwis na ito ay ibinabalik sa pamamagitan ng mga serbisyo para sa mga mamamayang Pilipino. Kaya narapapanahon lamang at nararapat lamang ng mga ganito na katulad ni Sara Duterte ay matanggal sa posisyon at hindi na dapat balik sa anumang posisyon kahit sa barangay level. Dapat hindi pagkatiwalaan ng mamamayang Pilipino. Hindi hiwalay si Bongbong Marcos. Alam natin na si Bongbong Marcos mismo ay may utang sa usapin ng buwis sa gobyerno ng mahigit na 120 million ang hindi niya binabayaran. Sino ang punot-dulo ng korupsyon? Hanggat ang burokrata ay patuloy na nananatili, ang mga korupsyon nito ay hindi uunlad ang libo ng Pilipino. Kaya napapanahon at nararapat naman na impeach, tanggalin at hindi na dapat maging bahagi ng anumang estado sa ating mamamayan. Magandang araw po at maraming salamat. Maraming salamat po, Kamodi. Ngayon naman po, tawagan natin mula sa Makabayan ang co-chairperson, si Teacher Franz Castro. Isang mainit na pagbati, mga kasama, tagumpay. At naririto tayo ngayon. Ngayong araw na ito ay boboto ang mga kongresista. Muli, alam niyo ba pang ilang impeachment na to? Ni Sara Duterte, pangalawa na sa kasaysayan natin. Ngayon pa lang, magkakaroon ng isang opisyal ng gobyerno, si Vice President Sara Duterte na may impeach for the second time around. Tama ba yun? Suporta ba tayo doon na impeach? Yan. So, ano ba yung kasalanan ni Sara Duterte sa taong bayan? Okay? So, unang-una, tayo po yung tayo po yung nag-expose ng confidential funds noong 2022 na wala naman yan sa konstitusyon. So, culpable violation agad ng konstitusyon. Pangalawa, inastos itong confidential funds. Sa ilang araw daw? Sa 11 days, hindi, mali. Ang isang witness ay 24 hours or isang araw. Biro nyo, wala na sa konstitusyon yung pagkakaroon ng confidential funds, ay ginastos pa ito ng isang araw. No? Violation, betrayal of public trust. Dahil nakita doon, no, nung isang taon pa lang, napatunayan na ka-impeach talaga. Pangalawa, yung bribery. So nakita niyo ba sa sa pagdinig yung pag-bribe sa ating sa opisyal ng Department of Education, no, doon sa mga meeting at iba pang mga hindi maayos na gawain. Diba? Sana napunta sana ang pera sa edukasyon. Tama ba? No, kulang na kulang ang budget sa edukasyon, kulang na kulang ang budget sa ospital, kulang na kulang ang pabahay para sa ating
ating mga informal settlers. Pero ang nangyayari ay kinukurakot lang ang pondo ng mamamayan. Pangatlo ay yung grave threat. Kitang-kita naman doon sa TV kung paano nagbanta si Sara Duterte sa Pangulo at iba pang kay Speaker, former Speaker at kay First Lady. So grave threat, nakitang-kita naman natin. At hindi lang yan, iba pang mga ginawa ni Sara Duterte na hindi talaga dapat na maging Vice President o maging opisyal. So, babantayan po natin after itong araw na ito at mapagbotohan na naka-impeach talaga. Inasahan natin na katulad nung ang boto, katulad nung last impeachment, more than 200. Sana bumoto ang ating mga kongresista ng yes to impeachment para magsilbing aral ito sa mga kurakot. At hindi lang si Sara Duterte ang pinapanawagan natin, Ang pinapanawagan din natin na panagutin din si Marcos sa mga ginawa din ng mga kurakot. Tama ba? Okay, so malinaw yan, Lahat ng sagot dapat naragot, yun lang po at muli, impeach Sara now! Impeach Sara now! Maraming salamat po. Impeach Sara now! Wala naman po sa bayan muna, tawagin po natin si former Representative Eupemia Tolyaman. Impeach Sara now! Mga kababayan at mga kasama, ang hanay ng mga katutubo ay hindi gaano napag-usapan sa publiko ang kanilang mga kalagayan. Kaya nandito ako bilang representante ng katutubo sa buong bansa upang ipahayag ang mahigpit na pagsuporta at pakikiisa sa pag-impeach kay Sara Duterte. Dahil ang mga kinurakot ni Sara Duterte, imbis na suportahan ang mga paaralang lumad sa Mindanao, pagkos ang lahat ng mga paaralang lumad sa Mindanao ay lahat ay pinapasara. Ang mga paaralang lumad ay tinatawag namin ito ang puso ng aming pakikibaka dahil ang mga paaralang ito ang nagbigay sa amin ng kaalaman tungkol sa aming karapatan, sa aming sariling pagpapasya at sa aming lumang ninuno at sa aming karapatan sa edukasyon. Kaya sa araw na ito, malinaw ang sinasabi ng lahat ng nagsasalita dito ay ka-impeach talaga si Sara Duterte dahil nauubos na ang tiwala ng publiko doon sa mga nabanggit na mga linakaw niya sa kaban ng taong bayan. Kaya mga kasama, impeach Sara now! At siyempre mga kasama, alam natin ng intelligence funds o confidential funds ni Sara Duterte noong 2022 ay malinaw na wala pa siyang budget at sino ang nagbigay sa kanya ng confidential fund na ito? Walang iba kundi si Marcos bilang isang presidente. Kaya hindi siya hiwalay sa ating i-impeach. Dapat din natin paghandaan, dapat din natin pagplanuhan na kailangan din natin i-impeach si Marcos Jr. dahil siya ang pinakahari ng korupsyon
at siya ang pinakahari sa lahat ng karahasan na dinanas ng mga katutubong mamamayan. Maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat. Salamat. Maraming salamat po. Ngayon naman po muli sa hanay ng mga kabataan na tunay na pag-asa ng bayan. Pero lagi po natin sinasabi, magiging makatotohanan lamang ang pagiging pag-asa ng bayan ng mga kabataang lumalaban. Kaya mula naman po sa Gabriela Youth, tawagan po natin si Fran Reyes. Impeach! 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 Sara now! Mas malakas mga kabaro! Impeach! 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 Sara now! Isang palaman at mainit na umaga mga kabaro! Walang kamaris sa init ng araw ang nangingit-ngit na galit ng kababayang Pilipino sa limpak-limpak na paldo ng bayan na ninanakaw ng mga tiwaling gobyerno kung kaya't mula sa pambansang opisina ng pangmasang organisasyon ng kabataang kababayan, mga tuwirang iginigit ng Gabriela Youth sa Senado at Kongreso na dinggin ang panawagan ng taong bayan na i-impeach si Sara Duterte. Mga kabaro, kahapon lamang ay araw ng mga magigiting at mapagmahal nating nanay. Mga kasama, habang ang mga tiwaling gobyerno, milyon-milyon ang ninanakaw mula sa buwis ng taong bayan. Alam na alam ng mga nanay ang mukha ng korupsyon. Ang mga nanay, kababayan, kabataan at bata ang tunay na mukha ng korupsyon. Kung bakit sa panahon na limpak-limpak ang bilyon at pondo na ninanakaw ng gobyerno sa taong bayan, ang mga magulang natin patuloy na namumroblema kung paano pagkakasyahin ang parat na sahod sa pang-araw-araw sa mga tumataas na presyo ng mga patayang pangangailangan. Mga kasama, ang mukha ng korupsyon ay mukha ng mga bata na hindi makapasok sa eskwelahan dahil patuloy na tumataas ang presyo ng mga patayang pangangailangan. Patuloy na hindi aksesible ang edukasyon. Ang mukha ng korupsyon ay ang mga datos ng mga kabataan na hindi nakakapunta sa eskwelahan dahil ang pondo na dapat inilalaan sa edukasyon ay ginagamit sa korupsyon at sa pasismo. Ang mukha ng korupsyon ay patuloy na pagpaparat sa sahod ng mga manggagawang kababayan. Mga kasama, patuloy na pasan-pasan ng kababayan at ng mga manggagawa ang regresibong pagpupuwis. Kaliwat kanan ang pagpupuwis sa taong bayan. Pahirap na puwis, araw-araw na pinupuwisan, pero araw-araw din tayong ninanakawan. Kung kaya't makatuwiran lamang at napapanahon na igiit ang pagpapanagot sa reyna at hari ng korupsyon na si Sara Duterte at Marcos Jr. Kung babalikan natin, katulad na lamang na sinabi ni Camoti noong nakaraang taon, mga kasama, nandirito rin tayo, ipinagpapanawagan ang pagpapanagot kay Sara Duterte. Ngunit kung babalikan natin, hindi dininig ng gobyerno ang ating panawagan. Isa lamang ang itinuturo sa atin ng kasaysayan sa panahon na hindi pinakikinggan ng gobyerno ang panawagan na litisin ang mga korap at pahirap
At syempre, bago natin tawagin ang ating huling tagapagsalita, nais nating pagpugayan ang ating mga sarili na ngayong umaga tagumpay nating nairaos ang araw na ito sa mga manggagawa, magsasaka, kababaihan at higit sa lahat ang mga kabataan na patuloy na sumusuporta, lumalaban sa gobyerno na patuloy na nagpapabaya sa atin. Kaya ngayon naman po tawagin natin ang huling tagapagsalita mula sa saligan sa CSSP, si kasamang Janina Moira Alfonso. Impeach! 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 Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! 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 Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Mga kasama, malinaw sa atin na hindi na dapat natin palampasin ang harap-harapang panluloko ni Sara Duterte sa taong bayan. Malinaw ang daang-daang milyon na nilipustay at inaldas ni Sara Duterte sa loob lamang ng iisang araw. Mula 2023, ngayon na 2026 na, wala pa rin tayong klarong sagot kung saan ba ginamit ang confidential funds at intelligence funds. Mula freshman ako hanggang ngayon, nasaan na ang pananagutan? Hanggang ngayon, lumalabas pa rin ang dagdag ng mga unexplained wealth ni Sara Duterte. Saan ba nanggaling ang yaman na ito? Saan ba nanggaling ang korupsyon na ito? Iisa lamang ang ating sagot. Mula ito sa kabal ng bayan na piso-piso kada sentavo na napupunta sa bulsa ni Sara Duterte at ni Marcos Jr. Unti-unti na rin pinapatay ang pinabukasan ng kabataan. Ang bawat piso na napupunta sa korupsyon ay bawas sa batayang serbisyong panlipunan. Paano mabubuhay ang mga nagugutom na ordinaryong Pilipino kung nagpapakasasa sila sa milyon-milyon sa iisang araw? Hindi dapat natin payagan na habang naghihirap tayo dito, ay makita at mapanood lang natin sila na nagpapakayaman sa TV, sa kanilang mga opisina, sa kongreso at sa kanilang mga pwesto. Ang tunay na sinyales ng korupsyon ay ang mga political dynasty, ang paulit-ulit na mga pangalan na umuupo. Nagbabago man ang muka, hindi nagbabago ang sistema ng korupsyon. Nagbabago man ang muka, kailanman nagbago ang pagkahirapan natin dito sa ating lipunan. Malinaw sa atin na hindi dapat natin palampasin tayo mga kabataan, iba't ibang sektor sa lipunan, ang korupsyon ni Sara Duterte at ni Marcos Jr. Bagamat ngayong araw, ang pinapakita natin ay dapat na ma-impeach si Sara Duterte, hindi dapat natin palampasin ang iba pang mga mukha ng korupsyon sa ating gobyerno. Si Marcos Jr., ang pamilyang Duterte, ang pamilyang Marcos. Ibalik lahat ng inyong ninakaw. Isoli nyo ang ninakaw nyo mula sa kapal ng bayan. Kaya ngayong araw, panoorin natin at subaybayan natin, ipaglaban natin na mula tuktok hanggang baba, simula kay Sara Duterte, papanagutin natin ang lahat ng korap at sisingilin natin ang bawat piso na kinuha nila sa kapal ng bayan. Impeach! 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 Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Mga kasama, muli nating itaas sa huling pagkakataon ang ating mga panawagan, itaas ang ating mga kamao at malakas na isigaw, Impeach! 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 Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Marcos singilin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos
po. Hanay tayo ha! Tawid natin, hanay! Red, red! Tawid, siglas! Sabay-sabay ang pagtawid! Sabay tayo mga kapunyog! Tawid! Tawid! If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now World.